Isang nakakagimbal na trahedya ang sumira sa katahimikan sa banal na lupain sa gilid ng lawa ng Taal, Batangas. Sa isang malatulang sulok ng lawa, kung saan lumulutang ang mga lilang bulaklak ng water lily, natagpuan ang bangkay ng isang batang babae na nasa kalagayang hindi nabuo. Ang karahasan ng kasong ito ay yumanig sa buong baryo na karaniwang mapayapa. Sino ang malupit na salarin ang nagawang patayin ang isang mahinang babae at ang kanyang asawa, isang mandirigma na may madilim na nakaraan na ngayon ay nag-aagaw buhay sa ospital? Makakaligtas kaya siya sa kanyang kritikal na kondisyon? Sa likod ng pinto ng maliit na sari-sari store na iyon ay nakatago ang isang nakaraang puno ng kaguluhan at matinding paghihiganti na tila ibinaon na ng malalim na tubig ng lawa ng Taal. Napakaaga pa, si Mang Carding, isang kapitbahay na nakatira ilang daang metro ang layo, ay tumawag kay Ramon upang kumuha ng tangke ng gasul gaya ng dati. Patuloy na tumutunog ang telepono, ngunit walang sumasagot. Sinasabi ng kanyang kutob na mayroong hindi tama. Nagmamadaling naglakad si Mang Carding patungo sa tindahan ng mag-asawa. Ang bakal na rolling door ng tindahan ay bahagyang nakabukas sa hindi natural na paraan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at humakbang papasok. Ang matapang na amoy ng lansa at dugo ay agad na pumasok sa kanyang ilong. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang isang nakakakilabot na tanawin. Si Ramon Cruz, ang matangkad at matipunong binata na kilala niya, ay nakahandusay ngayon na naliligo sa sariling dugo sa mismong tabi ng makinang panahi ng kanyang asawa. Ang kanyang paghinga ay napakahina. Sa sobrang gulat at taranta, sumigaw si Mang Carding ng buong lakas. Ang kanyang histerikal na hiyaw ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa gilid ng lawa. Ilang mga kapitbahay na nakarinig ng sigaw ang agad na tumakbo palapit. Ang tanawin sa loob ng sari-sari store ay nagpagimbal sa lahat. Ang mga paninda ay magulo at nagkalat kung saan-saan, ang dugo ay nagpatak-patak sa sahig, may mga nakatambak na tela, at isang magandang inukit na itak na karaniwang nakasabit bilang palamuti sa dingding ay nakahandusay ngayon sa tabi ni Ramon. Isang ginang na nanginginig ang itinuro ang likod ng bahay, patungo sa isang tagong sulok ng lawa ng Taal. Nagmamadali ang lahat na pumunta roon at pagkatapos ay isang nakakakilabot na tili ang muling umalingaw-ngaw. Ang bangkay ni Rosario Reyes, ang nakababatang asawa, ay nakahandusay sa pagitan ng mga halaman ng water lily sa gilid at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa at ang malaking sugat sa kanyang ulo ay patuloy pa ring nagdurugo. Ang kanyang mukha na dati ay maganda at kaakit-akit ay sira na at namumutla sa lamig ng umaga. Sa malapit, ang mga bulaklak ng water lily ay patuloy na namumukadkad. Ang lilang kulay nito ay labis na nakadudurog ng puso kapag itinapat sa trahedyang tanawin na iyon. Walang makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mag-asawang Ramon at Rosario ay kilalang palakaibigan at mabait. Paanong nangyaring danasin nila ang ganito kalaking sakuna? Agad na dumating ang mga pulis at naglagay ng police line sa pinangyarihan ng krimen. Isinugod si Ramon sa ospital sa kritikal na kondisyon. Ang proseso ng otopsya at imbestigasyon sa crime scene o SOCO ay agad na isinagawa. Natagpuan ng mga investigador ang isang basyo ng bala mula sa isang gawang kamay na paltik na baril malapit sa kung saan bumagsak si Ramon. Isang ebidensya na nagpapakita ng kalupitan ng salarin. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa maliit na baryo. May mga nagsasabing ito ay isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Mayroon din namang iginigiit na ito ay isang ganti dahil sumali si Ramon sa lokal na organisasyon ng Bantay Bayan na aktibong nagbabantay sa seguridad at naging dahilan ng kanyang pakikipag-away sa mga guons ng Maynila. Lahat sila ay nagluksa para kay Rosario, isang magandang ulilang lubos at masipag na babae na kailangang mamatay sa isang napakatrahedya at hindi makatarungang paraan. Sa araw ding iyon, isang espesyal na pangkat ng investigasyon ang binuo na direktang pinamunuan ni Police Colonel Mendoza, isang bihasang investigador mula sa EHICID. Ang mga pamamaraan sa investigasyon ay mabilis at maingat na inilunsad. Kinolekta ng forensic team ang bawat bakas mula sa mga yapak sa putik sa gilid ng lawa, mga fingerprint sa hawakan ng pinto, hanggang sa mga hibla ng dayuhang buhok na naiwan sa ibabaw ng kama. Ang basyo ng bala mula sa paltik na baril ay agad na ipinadala para sa ballistics test. Upang matagpuan ang salarin, kailangan muna nilang maunawaan ang mga biktima. Nang buksan muli ang mga nakaraang talaan ng mag-asawang Ramon at Rosario,
Nagulat ang mga investigador sa kanilang buhay na puno ng kaguluhan na tila sa pelikula lamang nangyayari. Rosario Reyes. Isang magandang pangalan, ngunit ang kanyang pagkabata ay hindi naging madali. Ulila mula pa noong bata, kailangang lumaban ni Rosario upang mabuhay. Sa edad na 18, taglay ang natural na kagandahan at kaakit-akit na katawan, ang batang babae ay naging isang sikat na mananayaw sa mga pinakaabalang bar at nightclub sa Maynila. Siya ang primadona, ang sentro ng atensyon ng lahat ng mata, ngunit sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ay mayroong kahungkagan, isang pananabik para sa isang mapayapang tahanan. At dinala rin siya ng tadhana upang makilala si Ramon Cruz. Nang panahong iyon, si Ramon ay 26 taong gulang, isang kilabot na siga at tagasingil ng utang na kinatatakutan sa Maynila. Sa kanyang matangkad at malaking pangangatawan, maskuladong mga kalamnan at mga tatoo na bumabalot sa kanyang katawan, naglalabas si Ramon ng isang mabangis at walang pakialam na aura, ngunit may kakaibang karisma. Nagkita sila sa isang nightclub kung saan nagtatanghal si Rosario. Nagtagpo ang mga paningin ng siga at ng mananayaw at ang pag-ibig sa unang tingin na puno ng mga hadlang ay namukadkad. Umibig sila sa isa't isa, nakahanap ng simpatya mula sa mga naliligaw na kaluluwa. Ngunit ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal. Pagkatapos ng isang taon na pagiging magkasintahan, sa isang insidente ng paniningil ng utang, nagdulot si Ramon ng malubhang pinsala sa may utang at kalaunan ay inaresto. Ang hatol na 2 taong pagkakakulong ay isang matinding dago, ngunit naging turning point din ito. Isang araw bago siya ipasok sa piitan, nangako sila sa isa't isa. Nangako si Ramon na magiging mabuting tao. Nangako si Rosario na maghihintay siya. At tinupad ni Rosario ang kanyang pangako. Sa loob ng 2 taon na nasa kulungan si Ramon, lubos na tinalikuran ni Rosario ang marangyang buhay bilang mananayaw. Umalis siya ng Maynila, bumalik sa kanyang probinsya sa gilid ng lawa ng Taal, nag-aral manahi at nagtrabaho ng marangal sa isang maliit na patahian. Namuhay siya ng may kasimplehan, nag-ipon ng bawat piso upang hintayin ang pagbabalik ng kanyang minamahal. Sa araw na lumaya si Ramon, nagdaos sila ng isang maliit na salusalo sa kasal. Ilang mesa lamang ang dinaluhan ng mga pinakamalapit na kamag-anak. Nagbukas sila ng isang maliit na sari-sari store sa probinsya ni Ramon. Nagsimula na ang bagong buhay. Nagtrabaho ng mabuti si Ramon, hindi kailanman tumanggi sa anumang trabaho. Mula sa pagbubuhat ng mabibigat na kagamitan hanggang sa paghahatid ng mga tangke ng gasul at mga kahon ng instant noodles para sa mga residente ng baryo. Habang si Rosario naman ay araw-araw na nakaupo sa harap ng kanyang makinang panahi na tumatanggap ng mga order para sa repair o maliliit na tahi. Ngunit ang kanyang diwa ng pagtulong at pakiramdam ng katarungan ay hindi kailanman nawala. Sumali siya sa lokal na sangay ng Bantay Bayan. Isang samahang sibilyan na may papel sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan. Sa kanyang karanasan sa mundo ng mga siga at ang kanyang tapang, mabilis na naging kapansin-pansing miyembro si Ramon. Siya ay direkta at hindi direktang nakatulong sa mga pulis na maipasok sa kulungan ang dose-dosenang mapanganib na kriminal. Nagpatuloy ang kanilang buhay. Simple ngunit masaya. Plano nilang mag-ipon pa ng higit para magkaroon ng anak upang makumpleto ang kanilang pangarap na magkaroon ng buong pamilya. Pagbalik sa investigasyon, mula sa mga piraso ng nakaraan na ito, ang pangunahing direksyon ng pagsisiyasat ay naging halos sigurado, paghihiganti. Ang kapulisan mula sa EHICID ay nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng lokal na Bantay Bayan upang suriing muli ang lahat ng mga kaso na matagumpay na nalutas dahil sa tulong ni Ramon. Isang mahabang listahan na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong may galit kay Ramon ang ginawa. Ang unang mahalagang palatandaan ay lumitaw ng mag-ulat ang isang impormante. Sa mga sindikatong kamakailan lamang nabuwag, mayroong isang grupo ng mga goons na ang espesyalidad ay pangingikil at brutal na paniningil ng utang sa Maynila. Ang kanilang lider ay inaresto lamang ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa impormasyon mula kay Ramon. Ang dapat pansinin, ang kanyang mga tauhan ay malaya pa ring nakagagala at ilan sa kanila ay may mga record ng kriminalidad sa Maynila noong parehong panahon ni Ramon. Malamang na nakilala nila si Ramon at nagplano ng paghihiganti. Kasabay nito, matagumpay na nabawi ng technical team ang data mula sa cellphone ni Rosario. Sa isang mensaheng ipinadala sa kanyang matalik na kaibigan,
ipinahayag ni Rosario ang kanyang pagkabahala matapos makita ang ilang mga dayuhang may nakakatakot na mukha na umaaligid sa kanilang sari-sari store sa nakalipas na ilang araw. Malayo sa pinangyarihan ng krimen sa isang mainit na inuupahang kwarto na parang pugon sa pusod ng lungsod ng Maynila, ikinuyom ni Berto Pilat ang kanyang mga kamao ng napakahigpit kaya't pumuti ang kanyang mga buko. Ang tunog ng lumang electric fan na umuugong habang sinusubukang haluin ang masikip na hangin, ngunit hindi nito kayang apulahin ang nag-aapoy na galit sa loob ng kanyang dibdib. Ang balita na ang kanyang kuya o boss ay inilipat sa isang maximum security prison ay parang apoy na nagpasiklab sa mitsa. Lumingon siya sa kanyang matandang ina na nakahiga at nahihirapang huminga at pagkatapos ay muling tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Ang lahat ng ito, ang pagbagsak ng kanilang sindikato, ang pagkakakulong ng kanyang mga kasamahan, ang kahirapan na nagpapahirap sa kanya, lahat ay sanhi ng iisang tao. Si Ramon, ang traidor na nagkukunwaring bayani. Sa isipan ni Berto, isang pinakamalupit na plano ng paghihiganti ang nagsimulang mabuo. Hindi lamang niya papahirapan si Ramon, kundi ipaparamdam din niya rito kung gaano kasakit mawalan ng pinakamahalagang bagay. Samantala sa punong tanggapan ng investigative team, ang kapaligiran ay kasing higpit ng kwerdas ng gitara. Dose-dose ng mga target sa blacklist ang nasuri na, ngunit lahat ay kasing dulas ng igat. Mayroon silang perpektong mga alibi na suportado at protektado ng pagkakaisa ng kanilang samahan. Ang kasong ito ay nanganganib na humantong sa isang dead end. Mahigpit na minasahe ni Police Colonel Mendoza ang kanyang mga sentido. Nahihilo ang kanyang isip sa gitna ng dagat ng magulong haka-haka. Sa mismong sandaling pinakawalang pag-asa, nagdala ang isang grupo ng mga detective ng isang lalaking nagngangalang Boyet, isang driver ng inuupahang sasakyan. Sa mukhang namumutla pa rin sa takot, sinimulang ikwento ni Boyet ang kanyang karanasan. Noong gabi ng insidente, naghahatid siya ng isang grupo ng mga turista sa isang tagong resort malapit sa lugar ng bahay ni Ramon. Habang nagmamaneho sa isang tahimik na kalsadang lupa sa gilid ng lawa, biglang sumabog ang gulong sa likuran ng kanyang sasakyan na may kasamang nakakabinging tunog. Sa kalagitnaan ng madilim na gabi, nahirapan siyang palitan ang reserbang gulong ng mag-isa. Habang nagpupumilit siya sa matitigas na mga bolt, isang madilim na Toyota Innova ang dahan-dahang lumapit at huminto, hindi kalayuan sa kanya. Mula sa sasakyang iyon ay bumaba ang humigit kumulang 5 o 6 na binata. Lahat sila ay may nakakatakot na mukha na may kinulayang buhok. Kaswal silang sumandal sa kotse habang naninigarilyo. Pagkatapos ng walang pakialam na tumalikod paharap sa mga palumpong sa gilid ng kalsada, upang umihi habang nagtatawanan ng malakas ng may kayabangan. Ang kanilang ingay at aruganting pag-ugali ay nakatawag sa pansin ni Boyet habang nagkukunwaring yumuyuko para linisin ang mga kamay gamit ang basahan. Maingat siyang sumulyap sa plaka ng sasakyang iyon. Lubos siyang napahanga sa huling 3 numero nito, 787, isang magandang numero. Nang matapos, sumakay ang grupo sa sasakyan, hindi binuhay ang mga headlight, pagkatapos ay pinabilis ng direkta sa dulo ng kalsada, kung saan ang tanging malamlam na liwanag na makikita ay nagmumula sa sari-sari store ni Ramon at Rosario. Ang patotoo ni Boyet ay parang gintong susi na nagbukas sa pinto ng na-dead end na kasong ito. Gamit ang 3 mahahalagang numerong 787, agad na gumalaw sa buong bilis ang makinarya ng investigasyon. Ang itim na Innova ay mabilis na nakilala. Ang may-ari ay isang babaeng nagpapaupa nito sa kanyang pamangkin, si Berto. Ang nawawalang link ay natagpuan, ngunit alam ni Police Colonel Mendoza na si Berto Pilat ay isa lamang tau-tauhan, isang tagapatupad lamang. Sa kanyang pagiging duwag at padalos-dalos, imposible siyang maging utak sa likod ng isang napakakalupit at organisadong plano ng paghihiganti. Tiyak na may iba pa, isang mas malamig na utak, isang makamandag na ahas na talagang nagtatago sa likuran niya. Matapos matrace pabalik ang network ng mga koneksyon ni Berto, isang pangalan ang mabilis na naging sentro ng atensyon, si Don Tomas. Siya ay isang malaking boss ng mga sindikato. Mas maimpluwensya kaysa kay Berto na nagpapatakbo ng isang malaking sabungan sa labas ng Maynila bilang front para sa mga gawain ng pating sa pautang at paniningil ng utang. Si Tomas ang bagong kuya o boss ni Berto pagkatapos mabuwag ang dati nilang grupo. Siya ay kilalang matalino, tuso at napakakalupit.
Ang sabungan ni Tomas ay itinuturing na tulad ng isang hindi magagalaw na kuta kung saan nagtitipon ang mga pinakamapanganib na kriminal. Ang lugar na ito ay malamang na maging punong tanggapan kung saan binubuo ang mga plano at ang panimulang punto nila para gumawa ng krimen. Isang plano ng pananambang ang inihanda. Sa loob ng 2 araw at 2 gabi, ang pinaka-elite na mga detective mula sa SFE ay humalili sa pagbabantay sa paligid ng sabungan ni Tomas. Nagpipigil ng hininga habang naghihintay. Bawat galaw, bawat mukha na pumapasok at lumalabas ay lahat ay maingat na inirecord. Kailangang maghintay ng mga kapulisan para sa ginintuang sandali kung kailan ang lahat ng biktima ay nasa loob ng pugad upang makapaglagay sila ng isang lambat na huli sa lahat. At dumating na ang oras. Tanghaling tapat ng ang araw sa tag-init ay pinakamainit, sa loob ng sabungan, si Don Tomas at ang kanyang mga tauhan kabilang si Berto Pilat ay nagtitipon para kumain at uminom matapos ang magdamag na pagsusugal. Ang mga tawanan at hiyawan na nag-aasar ay mayabang na naririnig. Wala silang kaalam-alam na ang nakamamatay na bilog ng kapulisan ay humihigpit na sa kanilang paligid. Ibinigay ang utos ng pag-atake. Dose-dose ng mga pulis mula sa Criminal Investigation Unit at DXV ang sabay-sabay na sumalakay mula sa iba't ibang direksyon. Ang yero na tarangkahan ng sabungan na iyon ay binangga ng isang tactical vehicle hanggang sa mawasak sa maliit na piraso kasama ng umuugong na tunog ng pagsabog. Ang tanawin ay parang bagyo. Ang mga goons na abala sa pagpapakasaya ay nagulat at nagkagulo na parang pinugad ng bubuyog na inistorbo. Ang mga bote, mesa at silya ay nagliparan. May mga sumubok abutin ang kanilang mga kutsilyo, may mga nagtangkang tumakas. Ngunit ang lahat ng daanan palabas ay naharang na ng mga nguso ng baril at hanay ng mga nakaunipormeng opisyal na nakatayo ng matatag tulad ng bato. Si Don Tomas, ang pinuno, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong maunawaan kung ano ang nangyari nang ihampas na siya sa lupa. Ang kanyang 2 kamay ay napusasan sa kanyang likuran. Sinubukan ni Berto na bunutin ang kanyang baril ngunit hindi umabot. Isang hampas mula sa puluhan ng baril ang nagpadyuwang sa kanya bago siya tuluyang dakpin ng 2 opisyal. Ang raid ay naging mabilis, malinis at ganap na ligtas. Sa lokasyon, nakakumpiska ang pulisya ng malaking halaga ng cash, 12 ng itak, gulok at mga gawang kamay na espada at ang pinakamahalaga na nakasukbit sa baywang ni Berto Pilat. Nakita ng mga opisyal ang isang paltik na baril. Ang parehong sandata na ginamit para barilin si Ramon sa nakamamatay na gabi na iyon. Sa loob ng mainit at masikip na interrogation room, naupo si Don Tomas kaharap si Police Colonel Mendoza. Nakakrus ang kanyang mga binti, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tanging ang kanyang mga mata na kasing talim ng patalim ang naglalabas ng mapanghamong tingin. Siya ay isang matandang aso na masyado ng pamilyar sa mga kulay-abong pader at mga nakakagulat na katanungan. Tila nawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap ng mga investigador. Hindi ko alam noong gabing iyon ay lasing ako. Ang baril na iyon ay kay Berto. Walang kinalaman sa akin. Kumbinsido si Tomas na habang siya ay nananahimik, ang pader ng katahimikan ay magiging kanyang pinakamatibay na kalasag na magpoprotekta sa kanya. Sa kabaligtaran, sa kabilang silid, si Berto Pilat ay parang isang buhay na bangkay. Nakaupo siya doon. Ang kanyang 2 kamay ay nakapusasan sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dilaw na mansa sa dingding. Hindi siya lumaban, hindi rin umamin. Nanigas lamang siya. Ang galit ng siya ay hulihin ay nawala na napinalitan ng malalim na bangin ng kawalan ng pag-asa. Dahil alam ni Police Colonel Mendoza ang dead end na ito, napagpasyahan niyang siya mismo ang basagin ang yelong ito. Pumasok siya sa silid, hindi na upo sa silya sa tapat, kundi naglakad patungo sa tabi ni Berto. Hindi siya naglagay ng anumang dokumento ng kaso sa ibabaw ng mesa, kundi isang litrato lamang. Isang litrato ng matandang ina ni Berto na nakaupo sa sahig na nakakuba ang likod, ang kanyang lubog na mga mata ay puno ng luha. Iyong ina, hindi pa kumakain simula kahapon, ang boses ni Police Colonel Mendoza ay naging mabigat. Hindi tulad ng isang interogasyon, kundi parang pagbubuhos ng damdamin. Patuloy siyang nagtatanong sa amin, kailan uwi si Berto para mapakain niya ng lugaw. Ang katapatan mo para kay Don Tomas.
Pero subukan mong isipin habang nakaupo ka rito, kapag nahaharap ka sa pinakamataas na parusa. Nag-aalala ba siya sa iyong matandang ina o inaalala lang niya ang sarili niyang buhay? Ang mga salitang iyon kasama ng litrato ng kanyang ina ay naging huling hampas ng martilyo na sumira sa pader ng depensa na sinubukan buuin ni Berto. Inangat niya ang kanyang ulo. Tinitigan ng litrato, ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Bigla niyang isinubsob ang kanyang mukha sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginig ng husto. Ang kanyang pag-iyak ay hindi na isang pinigilang paghikbi, kundi isang pipinatili, ang sigaw ng isang taong naabot na ang pinakamataas na punto ng pagkawasa. Pagkaraan ng ilang sandali, iniangat ni Berto ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay namumula at nagsimula siyang umamin, kasalanan ko ang lahat. Pero si Boss Tomas ang nag-utos sa lahat. Ang galit na ito ay hindi isa o dalawang araw, maraming taon na itong nakabaon. Ikinuwento ni Berto na mula nang sumali si Ramon sa unit ng seguridad ng Bantay Bayan, siya ay naging tinik sa lalamunan ni Don Tomas. Si Ramon ay hindi lamang isang simpleng miyembro na nanghuhuli ng mga pipitsuging kriminal. Sa kanyang karanasan at mga koneksyon mula sa kanyang panahon bilang siga sa Maynila, naiintindihan ni Ramon ang mga pasikot-sikot at mga taktika ng madilim na mundo. Hindi lang siya nanghuhuli, kundi nagsisimula na rin siyang mag-imbestiga tulad ng isang totoong detektive. Nagbigay si Ramon ng napakahalagang impormasyon sa pulisya tungkol sa mga sindikato ng extortion, mga lungga ng sugalan, at lalo na ang network ng pating sa pautang na pag-aari ni Tomas. Maraming tauhan ni Tomas ang nahuli dahil sa impormasyon mula kay Ramon. Para kay Tomas, hindi lang ito kawalan ng pera, kundi isang insulto, isang paghamon sa otoridad na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang rurok ng kanyang galit ay nangyari ng silito, ang kanyang kanang kamay, ang pinakatapat niyang tao at itinuturing na makina sa paggawa ng pera mula sa negosyo ng pagpapautang, ay naaresto sa isang malaking operasyon kung saan si Ramon ang pangunahing impormante. Sa pagkawala ni Lito, si Tomas ay parang nawala ng kanang kamay. Sumabog ang kanyang galit sa sabungan. Nang araw na iyon, matapos marinig ang balita na nahuli si Lito, sinira ni Boss Tomas ang isang set ng mesa at upuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula. Umungol siya, putangin ng Ramon, gusto mong maging bayani. Sige, ipapakita ko sa inyo ng asawa mo kung ano ang impyerno. Ang plano ng paghihiganti ay nabuo sa gitna ng paglalasing at galit. Nais ni Tomas ng isang brutal at sadistikong pagganti. Hindi lamang para pahirapan si Ramon, kundi para takutin din ang buong underworld ng Maynila. Ibinigay niya ang paltik kay Berto at nag-utos, lumpuhin ang mga paa niya, hayaan mo siyang mabuhay, pero parang patay na rin. Pinagpatuloy ni Berto ang kanyang kwento tungkol sa nakakakilabot na gabi na iyon ng nanginginig. Silang anim ay uminom ng alak hanggang madaling araw sa sabungan upang makaipon ng lakas ng loob. Sa loob ng tumatakbong Toyota Innova sa gitna ng gabi, ang hangin ay naging mabigat dahil sa amoy ng alak at intensyong pumatay. Pagdating nila doon ay sinira nila ang pinto at pumasok. Si Ramon, kahit na nagulat, ay nagising ang kanyang instinct bilang isang taong nakipaglaban na sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kinuha niya ang itak na nakasabit sa dingding, sumigaw, at pagkatapos ay lumaban pabalik tulad ng isang mabangis na hayop na nasukol. Ang itak sa mga kamay ni Ramon ay inihawi, hindi na bilang palamuti, kundi bilang isang nakamamatay na sandata. Hiniwa ng itak ang balikat ng isa sa kanila na naging dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Ang matinding paglaban ni Ramon ay nagpagulat sa kanilang lahat. Sa mismong sandaling iyon, sumigaw si Don Tomas mula sa labas ng pinto. Barilin mo siya, barilin mo ang mga paa. Si Berto, na nasa estado ng pagkataranta at uhaw sa dugo, ay itinaas ang kanyang sandata. Ang tunog ng tuyong putok ay narinig na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bala ay bumaon sa dibdib ni Ramon. Siya ay napasuray-suray at bumagsak sa sahig. Pinagtulungan siya ng grupo ng mga suntok at sipa, paulit-ulit na pinalo sa ulo gamit ang bakal na tubo, sa mismong tabi ng makinang panahi ng kanyang asawa, kung saan madalas siyang nakaupo na pinagmamasdan si Rosario na nagtatrabaho tuwing gabi. Sana ay natapos na ang lahat doon. Ngunit nang makita si Rosario na maganda at nanginginig sa sulok ng silid, isang ideya na mas malupit pa kaysa sa pagpatay ang pumasok sa isip ni Don Tomas.
Humakbang siya pasulong upang kunin ang itak mula sa kamay ni Ramon at tinitigan ang takot na asawa. Umuwol siya ng malamig. Aso, gusto mong maging bayani? Ha? Kung matapang ka, bumangon ka at iligtas mo ang asawa mo. Walang pag-aatubili, sinabunutan niya si Rosario at kinaladkad mula sa sulok ng silid. Tiningnan niya ang kanyang mga tauhan, pagkatapos ay nagitngit ang kanyang mga ngipin at binigkas ang bawat salita ng mabigat. Gahasain ninyo siya hanggang umaga. Kinalagkad nila si Rosario sa gilid at pinunit ang kanyang damit. Hindi sumigaw si Rosario, hindi siya nagmakaawa. Tiningnan niya ang kanyang asawang naliligo sa dugo at saka tumitig ng diretso sa mukha ng mga demonyong iyon na may nagniningas na tingin na puno ng puot. Sa isang iglap noong dambahin siya ng isa sa kanila, may ginawa si Rosario na hindi inaasahan ng sinuman. Kagat niya ang kanyang sariling dila ng napakalakas hanggang sa dumugo. Pagkatapos, gamit ang nalalabing lakas na mayroon siya, inihampas niya ang kanyang ulo sa matigas na konkretong pundasyon. Sa gilid ay may narinig na tuyo at malakas na tunog ng pagbagsak. Bumagsak si Rosario na pinili ang kamatayan upang mapanatili ang kanyang dangal at nag-iwan ng panghabang buhay na trauma sa mga gumawa nito. Ang kabayanihang sakripisyo ni Rosario ay nagpatulala sa grupo. Hindi nila inaasahan na ang isang mahinang babae ay magagawang gumawa ng ganoong karahas na aksyon. Ang kanilang makahayop na pagnanasa ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Sa takot, iniwan nila ang dalawang biktima ng ganoon na lamang at nagmamadaling tumakas sakay ng sasakyan. Ang napakadetalyado at nakakakilabot na pag-amin ni Berto ay naging hindi matututulang ebidensya na nagkulong sa krimen ni Don Tomas at ng kanyang mga kasabwat. Sa pagharap sa patotoo at matitibay na ebidensya, sa wakas ay iniyuko ni Tomas ang kanyang ulo at inamin ang kanyang krimen. Ang paglilitis sa korte ay ginanap pagkatapos noon at nakakuha ng malawakang atensyon mula sa publiko. Sa upuan ng akusado, ipinahayag ng panel ng mga hukom na ang kasong ito ay isang napakaseryosong kasong kriminal at ang mga aksyon ng mga nasasakdal ay labis na malupit at nawalan ng sangkatauhan. Sa kanyang papel bilang utak at pinuno, si Don Tomas ay hinatulan ng pinakamataas na sentensya, ang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong na walang laya. Si Berto Pilat, ang tagapatupad na bumaril ay tumanggap din ng kaparehong hatol. Ang iba pang mga nasasakdal ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong at 20 taong pagkakakulong. Ang hatol ay naibaba na, ang hustisya ay nanaig. Walang kadiliman na panghabang buhay. Sa huli, ang araw ay sisikat din pagkatapos ng isang mahaba at maunos na gabi. 2 buwan ang lumipas, sa isang silid sa Provincial Hospital, dahan-dahang iminulat ni Ramon Cruz ang kanyang mga mata. Ang puting liwanag mula sa fluorescent lamp ay nagpapikit sa kanya. Tumingin siya sa paligid, malinis na puting dingding, inaamoy ang tipikal na amoy ng disinfectant. Isang malawak na kawalan ang pumuno sa kanyang isipan. Sino ako? Bakit ako nandito? Wala siyang maalala lang kahit ano. Mga dayuhan ngunit punong-puno ng ginhawang mukha ang pumapaligid sa kanya. Nandoon si Mang Carding, nandoon ang kanyang mga kapatid mula sa Bantay Bayan. Tinatawag nila ang kanyang pangalan, Ramon, gising ka na? Gising ka na, Ramon. Ngunit ang pangalang iyon ay napakabago sa kanyang pandinig. Ang bala ay hindi kumuha sa buhay ni Ramon, ngunit ang malakas na pagkakapalo sa kanyang ulo ay nagbura sa lahat ng kanyang alaala. Siya ay naging isang blankong papel. Matapos gumaling, ibinalik siya sa kanyang lumang tindahan sa gilid ng lawa. Ang bahay ay nilinis ng mga kapitbahay at ng kanyang mga kapatid mula sa Bantay Bayan. Wala nang bakas na nakakakilabot na gabi na iyon. Ngunit para kay Ramon, ito ay hindi pagbabalik, kundi pagdating sa isang lugar na lubos na dayuhan sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay isang serya ng muling pag-aaral tungkol sa buhay. Matyagang tinuruan siya ni Mang Carding kung paano magtimbang ng asukal, magtakal ng bigas, paano magbilang ng pera, at magsukli sa mga parokyano. Ang kanyang mga kapatid mula sa Bantay Bayan ay nagturo sa kanya kung paano paandarin ang lumang motorsiklo upang maghatid ng mga kalakal, itinuturo ang bawat kalsada at eskinita sa paligid ng lawa. Ikinuwento nila sa kanya kung gaano siya katapang bilang isang bayani. Kung paano siya laging tumutulong sa mga tao. Nakikinig si Ramon na sinusubukang intindihin ang lahat.
Ngunit lahat ng iyon ay parang kwento tungkol sa ibang tao, hindi tungkol sa kanyang sarili. Nabuhay siya ng isang bago, simple, at mapayapang buhay sa yakap ng pagmamahal mula sa kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Isang hapon habang iniaayos ang ilang pakete ng instant noodles sa estante, nakuha ang atensyon ng mga mata ni Ramon sa isang larawan ng isang magandang babae na nakalagay ng may paggalang sa isang maliit na altar. Isang malabong kuryosidad ang sumibol sa kanyang puso. Lumingon siya at nagtanong kay Mang Carding na nakaupong umiinom ng kape sa kalapit na mesa. Mang Carding, sino ang babae sa litratong iyan? Natahimik si Mang Carding. Ang tasa ng kape sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Tiningnan niya si Ramon tapos ay tiningnan ang litrato, biglang bumigat ang kanyang mga mata dahil sa matinding kalungkutan. Huminga siya ng malalim, garalgal ang kanyang boses. Iyan si Rosario, ang iyong asawa. Namatay siya sa sakit sa puso matagal na panahon na ang nakalipas. Pagkatapos magsalita ni Mang Carding, ang tanawin sa kanyang harapan ay tila lumabo. At sa isang iglap, ang mga alaala na hindi kay Ramon, kundi sa lahat ng mga taong sumubok na protektahan siya, ay bumalik. Ang alaala ng burol ni Rosario, isang libing na walang malaking seremonya, walang mga kamag-anak. Tanging ang mga kapitbahay, ang mga kapatid niya mula sa Bantay Bayan na nakasuot ng kanilang itim at kahel na uniforme ang nakatayong tahimik sa magkabilang gilid ng kalsada. Sabay-sabay nilang inasikaso ang lahat, mula sa pagpapaligo ng bangkay hanggang sa paghukay ng libingan. Ang kanyang kabaong ay tinakpan ng puting tela, binubuhat ng mga kapatid ng kanyang asawa sa gitna ng usok ng insenso at mapapait na hagulgol. Inilibing nila siya. Isang magandang babae, ngunit may malagim na kapalaran ng may buong paggalang at sinseridad. Tila ba ito ay paraan upang pagbayaran ang kanyang napakahindi makatarungan at trahedyang pagkamatay? Pabalik sa kasalukuyan, nakatitig pa rin si Ramon sa litratong iyon na may blankong tingin. Hindi siya umiiyak dahil wala siyang alaala na maiyakan. Nakaramdam lamang siya ng isang kakaibang kahungkagan sa kanyang dibdib. Nang pagmasdan niyang mabuti ang ngiti ng babae sa litrato, ang malabo at hindi pamilyar na mga imahe ay mabilis na lumitaw na parang mga pahina ng aklat na ibinubuklat. Isang kumikinang na nightclub sa Maynila. Isang nakakabighaning mananayaw, isang hawak kamay, isang pangako, isang mainit na tahanan na may tunog ng tawa ng mga bata, isang nawasak na pag-ibig, isang humahagupit na itak, at isang nakakabinging putok ng baril na sumira sa lahat at nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang mga mata ni Ramon ay nanatiling walang emosyon, ngunit isang patak ng luha ang dumaloy nang hindi niya namamalayan. Hindi niya ito pinunasan, kundi naglakad patungo sa litrato ni Rosario. Maingat na pinunasan ang frame nito, at pagkatapos ay nagsindi ng kandila. Nakita ni Mang Carding ang sandaling iyon at hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak. Iniyuko niya ang kanyang ulo at humikbi ng tahimik, ipinagdalamhati ang dalawang tadhana na buong lupit na itinakda ng may kapal. Ang kasong ito ay isinara sa matinding hatol para sa mga demonyong iyon. Isang katumbas na parusa mula sa batas. Ngunit kaya bang hilumin ng nakamit na hustisya ang mga sugat? Isang babae ang kinailangang isakripisyo ang kanyang buhay upang mapanatili ang kanyang dangal. Isang bayani na pagkatapos makatakas mula sa pintuan ng kamatayan ay nawalan ng pinakamahalagang bagay, ang kanyang memorya. Nabubuhay siya ng mapayapa sa ibabaw ng isang trahedya na hindi niya kailanman malalaman. Marahil ang pagkalimot na ito ay isang malupit na tadhana, ngunit puno rin ng awa upang protektahan siya mula sa isang katotohanan na maaaring muling sumira sa kanya. Ang kwento tungkol sa asawang pumiling mamatay sa gilid ng lawa ng Taal. Ang trahedya ng mandirigmang nawalan ng alaala ay magpakailanmang magiging isang nakadudurog pusong paalala kung gaano manipis